Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman sa ating lahat. Mga kapatid, kamusta na po kayo? I believe na lagi kayong nasa mabuting kalagayan dahil alam ko patuloy tayong gumagawa ng kabutihan, sumusunod sa ating Diyos. Kaya narito na naman ako ulit para makinig na naman ng sasabihin, para mag-share na naman ng pinasasabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia, mga kapatid. Kaya muli natin ihanda yung ating puso't isipan. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Magsiyo po tayo. Yes, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat, Lord, at dapat lamang na ikay laging pasalamatan. Lord, una nagpapasalamat kami dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang aming katawan. Binigyan ng isang pagkakataon sa aming buhay na magawa ang lahat, Lord. Lalong-lalo na ang pagkakataon na makarinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And Lord, I pray na muli mo po kami samahan, turuan, gabayan. Buksan yung aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan, Lord. Lalo-lalo na po ako, Lord. Turuan mo po ako, samahan mo po ako, gabayan mo po ako upang ang aking mga sasabihin ay puro salita mo lamang. Maraming salamat po, Lord, at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi namin, Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, at ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa, unahin ko lang yung mga bago po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po pang i-upload. Salamat po, salamat. Mga kapatid, natapos natin yung chapter 16 na may pamagat siyang si King Ahaz ng Judah. At ngayon nga po, nandito na po tayo sa chapter 17, mga kapatid, na meron itong pamagat na si King ulitin ko po, may pamagat itong si King Hosea ng Israel. Mag-umpisa na po tayo. Noong ika-12 na taon ng paghahari ni Ahaz sa Judah, naging hari naman ng Israel si Hosea na anak ni Ela. 9 years siyang nag-hari sa Samaria. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord, pero di kasing sama ng mga ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Sinalakay ni King Shalmaneser ng hari si Hosea. Napasailalim si Hosea sa power ni Shalmaneser at sabi rito pinagbayad siya nito ng tax taon-taon. Pero nalaman ni Shalmaneser na niloloko siya ni Hosea. Nagpadala kasi si Hosea ng mga messengers kay King So ng Egypt at sabi rito, di na siya nagbayad ng annual tax sa hari ng Assyria gaya ng dati niyang ginagawa, kaya pinakulong ni Shalmaneser si Hosea. Mga kapatid, nagkalokohan pa about sa pagbabayad sa kanilang pamahalaan or sa kanilang kaharian, itong tax na po. Verse 5, bumagsak ang Israel. Sinalakay ni Shalmaneser ang buong lupain ng Israel. Pagdating nila sa Samaria, 3 taon nila itong pinalibutan
nung ika-9 na taon ng paghahari ni Hosea, nasakop ng hari ang Asaria ang Samaria. Dinala niya bilang mga bihag sa Asaria ang mga Israelitas o Israelites at kinalat sa city ng Hala, sa Habor River, sa Gozon at sa mga cities ng Media. Bumagsak ang mga Israelites kasi nagkasala sila kay Lord na Diyos nila na naglabas sa kanila sa Egypt mula sa kamay ng hari nito. Nag-worship pa sila sa mga ibang Diyos-Diyosan at sumunod sa mga kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Lord mula sa lupain na sinakop nila. Sumunod din sila sa mga kaugalian sinimulan ng mga hari ng mga Israel. Patagong ginawa ng mga Israelites ang mga bagay na labag sa kalooban ni Lord na Diyos nila. Nagpagawa sila para sa sarili nila ng mga altar sa mataas na lugar sa lahat ng bayan nila, mula sa pinakamaliit na village hanggang sa pinakamalaking city. Verse 10, naglagay din sila ng mga banal na haligi at mga ribulto ni Asher o ni Ashera sa bawat hill at sa lilim ng bawat puno. Nagsunog sila ng insenso sa lahat ng altar sa mataas na lugar, gaya ng ginawa ng mga bansang pinalayas ni Lord. Sa mga lupaing sinakop nila, nagalit si Lord dahil sa mga kasamaang ito. Hindi nila sinunod ang utos ni Lord na huwag mag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Nagpadala si Lord ng mga prophets para bigyan ng warning ang mga Israel at Judas. Sinabi nila, talikuran nyo ang mga masama o kasamaan nyo at sundin nyo ang mga commandments at utos ko ayon sa law na binigay ko sa mga ancestor nyo at pinadala ko sa inyo gamit ang mga servants kong prophets. Pero hindi sila nakinig. Instead, nagmatigas pa sila gaya ng mga ancestors nila na di nagtiwala kay Lord na Diyos nila. Binaliwala ang mga utos ni Lord pati na ang kasunduan na ginawa niya sa mga ancestors nila. Hindi rin nila pinansin ang mga warning sa kanila ni Lord. Nag-worship sila sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan at naging walang kwenta rin sila. Ginaya nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila at ginawa ang mga bagay na pinagbabawal ni Lord. Nireject, sabi sa verse 16 mga kapatid, nireject nila ang at gumawa ng mga bakal na images ng 2 batang baka para i-worship. Gumawa sila ng ribulto ni Ashera. Nag-worship sa araw, buwan at mga nag-worship sa araw, buwan at mga stars at nag-serve kay Baal. Sinunog nila ang mga anak nilang lalaki at babae bilang offering sa mga Diyos-Diyosan. Nagtanong sila sa mga manghuhula at sa mga nagko-consult sa mga espiritu ng mga patay. Sabi pa rito, na humaling sila sa paggawa ng masama sa paningin ni Lord na sobrang kinagalit niya. Kaya pinalayas ni Lord mula sa harapan niya ang mga Israelites except sa tribe ni Judah. Pero hindi rin sumunod ang mga taga-Judah sa mga utos ni Lord na Diyos nila. Instead, dinaya nila ang mga kaugaliang sinimulan ng mga tao sa Israel. Verse 20, nireject ni Lord ang lahat ng Israelites. Pinarusahan niya sila at pinabayaan mapasakamay ng mga kalaban hanggang sa palayasin sila ni Lord sa harapan niya. Verse 21, after ihiwalay ni Lord ang Israel sa Boam na anak niya ni Nebat, bunili ko. After ihiwalay ni Lord ang Israel sa Judah,
Pinili ng mga Israelites si Jeroboam na anak ni Nebat para maging hari nila. Siya ang naging dahilan kung bakit tinalikuran ng Israel si Lord at gumawa sila ng kasuklam-suklam sa kasalanan o kasalanan. Ginaya nila ang mga kasamaan ni Jeroboam at hindi nila tinalikuran ang mga kasalanang ito. Kaya pinalaya sila ni Lord mula sa harapan niya gaya ng warning niya sa lahat ng servants niyang prophets. Dinala bilang bihag sa Asaria ang mga Israelites kung saan sila nanirahan hanggang ngayon. Amen and amen. At yan po ang part 1 ng chapter 17. Makikita, no, narinig nyo po sa aking shinare sa inyo kung ano ang ginawa nila itong mga Israelites, kung kaya sila'y bumagsak at pinalaya sa harapan ni Yahweh ng Diyos. Pero niya mga kapatid, ginawa nila ang lahat ng karumal-dumal, ang lahat ng ayaw ng Diyos. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga kasamaan, yung mga pagtayo ng mga rebulto, mga poste, no, yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ayaw ng Diyos. At ito pa mga kapatid, inoffer pa nila sa mga Diyos-Diyosan yung kanilang mga anak. Sinunog nila ito. Nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot. Sa panahon natin ngayon, hindi man natin sinusunod at hindi naman natin talaga kayang sunugin at ialay sa mga Diyos-Diyosan yung ating mga anak. Pero napakarami pa rin nating nagagawa na kasalanan, kamalian, pagkukulang sa ating Diyos. Mga kapatid, patuloy tayong bigay ng sama ng loob sa ating Diyos. Di man tayo pumapatay, di man tayo nagnanakaw, pero madalas, ako personally, no, mga kapatid, nakakagawa pa rin ng hindi maganda. Kung minsan, nakakapag-devotion man ako, pero saglit lang, yun ay pagkukulang din. Dapat talagang inaayos natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-share nito, pagpapaliwanag nito. Mga kapatid, yan ang dapat nating ginagawa. Hindi man tayo sumasamba sa mga ribu-ribulto na kung ano diyang gawa ng tao, mga kapatid. Pero madalas nakakalimutan natin ang Diyos. Nakakalimutan natin magpasalamat sa ating Diyos sa lahat ng biyayang binibigay niya. Dahil pag meron tayo at marami, hindi tayo humihingi dahil meron tayo. Kung kailang wala, saka tayo hihingi. Kung kailang may sakit, saka tayo lumalapit sa Diyos. Nagkakasala din po tayo mga kapatid. Yan po ay huwag nating gagawin. Magpatuloy tayong manalangin, magpasalamat, magbasa, mag-share ng Word of God. Yan ang purpose kung bakit nandito tayo sa mundong ito, kung bakit may buhay tayo mga kapatid. Yan po ang purpose natin. Maraming salamat sa salita ng Diyos dahil pinaalalahanan na naman niya tayo na huwag tayong gumawa ng kasalanan. Huwag tayong gumawa ng masama. Huwag natin siyang galitin, mga kapatid. Yan ang pinapaalala niya sa atin. Magpatuloy tayong gumawa ng kabutihan. Sumunod sa Kanya. Maghayag ng Kanyang salita. Makinig, mag-aral ng salita niya. Magmahalan, magpatawad at magpakumbaba at tumulong tayo sa ating kapwa. Yan ang Kanyang sinasabi sa atin. Ulitin ko lang, huwag tayong gumawa ng masama. Yan ang inuutos at binibilin sa atin ng Diyos ngayong umagang ito sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating lahat. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayon. Salamat din muli, mga kapatid, sa inyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. At bukas susunod natin ulit ang part 2 ng chapter 17. Muli niyo po akong samahan, mga kapatid. Tayo po muli ay mananalangin, magpapasalamat sa ating Diyos. Magsiyo po tayo.
Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa at napag-aralan na naman ngayong umagang ito. Salamat. Kinausap mo na naman kami at sinabihan na huwag kaming gagawa ng kasalanan. Huwag kaming gagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan, O Diyos. Lord, salamat sa paalala mo at bilin na naman sa amin ngayong umagang ito. I pray na samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami. Huwag mo po kami iwanan upang hindi kami makagawa ng kasalanan, upang maging mabuti kami para sa inyo at sa aming kapwa, upang magpatuloy ang pag-ibig mo sa amin, upang magpatuloy ang pagpapala mo sa amin, Lord. Huwag mo po kami pabayaan, niiwanan, Lord, dahil yan po ay sinabi mo rin at pangako mo sa aming lahat. Kaya Lord, maraming salamat sa iyong salita. Meron pa rin kami nababasa at napapakinggan, Lord. Salamat po at palagi mo pa rin kaming kinakausap. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat sa pagpapalang, Lord. And I pray na pagalingin mo po, Lord, ang lahat ng may sakit at karamdaman. Pakainin ang mga nagugutom. Buuin mo yung mga pamilyang nawasak, Lord, at ayusin mo po ang aming bansa, ang bawat bansa sa mundong ito, lalong-lalo na ang bansang pinili mo, ang Israel. Muli silang mabuo. Muli silang magbalik loob sa iyo, Lord God. Hindi lang ang Israel, hindi lang ang Pilipinas, kundi lahat ng tao magbalik sa iyo, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po muli dahil I believe, Lord, na napakinggan mo po ang aming panalangin. Salamat po muli sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat, Lord. Salamat po, salamat po, salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos at paniwalaan natin, mga kapatid, na ang ating panalangin ay nakarating sa ating Diyos at lahat ng ating hiniling ay Kanyang ipagkakaloob. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord, sa ating Diyos at salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.